Diyan na. Good morning! Morning! Are you blessed? Amen. Yes. God is good. Mar, tulungan mo si kay James. Napakabuti ng Panginoon. Amen? Welcome everyone. Bago po tayo makaparinig ng salita ng Panginoon, microphone lang ako. James, microphone lang ako. Tunay na ang Panginoon ay dakila. Amen? At sa mga ganitong pagkakataon, tunay na buhay ang Diyos. Sabi nga kanina, nandito ang Panginoon. Amen? Where two or three gathered together in His name, He is in the midst of us. Kaya welcome everyone. At bago po tayo makapakinig ng mensahe ng Panginoon, dahil nandito po yung grupo natin sa Bible study doon sa BGC. Sabi ko nga, Brother Roland, ano ba ang ibig sabihin ng BGC? Ha? Bonifacio, Global City. Kaya yung word na Bonifacio, yun ang titingnan natin. Maramang yan. Yung naging syudad siya. Maaaring sa lugar na yan, mga matatapang ang i-raise up ni Lord dyan. Matatapang sa salita ni Lord. Kaya sa inyo lahat, mga bisita natin, bigyan ko po muna kayo ng maikling background ng church. Saan ba galing yung church na ito? ano bang direction ng church na ito? Amen? Nung kami ay nakakilala ni Pastor Roland na ngayon, nandoon tayo sa Ace Spa Hotel, Mandaluyong. During that time, naroon pa ako sa Makati as pastors for 4 years. Sabi ng Panginoon, magsimula ka na ng gawain ng church. Dahil matagal na ako sa pananampalataya, alam ko na sa puso ko kung anong gagawin ko. Kaya ang unang pinuntahan ay yung resort ni Maribig doon sa Kalumpang. Maribig, pwede ba akong gumamit dyan ng Sunday service? Nag-resign ako doon sa Makati ng Linggo, the next Sunday, ang bilis na pangyayari, binigyan ang agad ng Lord ng church dyan sa lugar ni Maribig. Maliit na lugar lang. Nakisali. Walang gamit lahat. Walang microphone, walang ganito. Pero nagsimula kami, nananalangin kami sa Panginoon na tulungan mo kami. And after that, nanaginip ako. Sa aking panaginip, naroon ako sa lugar na napuntahan ni Manny Pacquiao sa panaginip. Sa lugar na napakasarap na pakiramdam sa ilalim ng forest. Sabi daw ni Lord sa kay Manny Pacquiao, hindi ka makakapasok dito pag hindi ka nagbago ng mga kasalanan. Kaya kung marinig ni Pacquiao yung sinabi ni Lord, talaga na-transform na siya. Din ako din ay naroon sa lugar na yun. Napakagandang forest, malalaking puno. At doon sa tuktok ng mga puno, nakita ko yung mga bahay ng mga agila. Doon sa bahay ng mga agila, mayroong mga inakay, maliliit. Maliliit na inakay, wala pa silang mga balahibo. At palubog yung araw, 3 po kami nandoon. Hindi ko namukhaan yung dalawang mga kasama. Pero yung sarili ko, identified ko nandoon. Doon sa lugar na yun, nakita ko po na tumalon sa gutom. Gutom na gutom yung mga inakay. Nagtatalunan sila doon sa ilalim ng kagubatan. At sabi ko sa mga kasama ko, napakagandang ibon yan, mga agila yan. Pulutin natin. Alagaan natin. At pagdating ng araw, paliparin natin. Sabi ko sa kasama ko, pinulot namin at inalagaan namin yung mga inakay ng mga agila. At pagkatapos na nagising ako, parang gusto ko sanang hindi na magising at pagpatuloy yung panaginip, pero hanggang doon lang. Tinanong ko si Lord, Lord, ano po ang ibig sabihin ng panaginip ko? Sabi niya, anak, magsisimula ka ng church, pero ang dadalhin kong mga membro mo, mga bata. Sabi ko, anong gagawin sa mga bata? Turuan mo sila, alagaan mo sila, palakihin mo sila. At pagdating na araw sila ay lumipad,
doon sa gusto kong pagdalhan sa kanila. At doon nga po, nagsimula yung church natin na dinagsa po tayo ng napakaraming bata. Hanggang ngayon, maraming bata na wala dito. At ang mga bata na yan, aalagaan ng Panginoon hanggang sa kanilang paglaki. Nakita niyo po yung mga nagpakanta kanina dito. Dumating sila sa church, maliliit lang sila. Naglaro ng naglaro. Ngayon sila na ngayon ang nagpapakanta. Ibig sabihin, totoo yung panaginip ko, that God will raise up children from children to become a great man and woman of God sa lugar po natin. Amen? Palakpakan natin si Jesus. At yung vision na yan ay hindi nagbabago. Sabi ko nga, sa lahat ng mga ginagawa namin ni Pastor Mar, yung ating mga elders, si Ma'am Ben at si Marvic, at sa mga kasama natin dyan, si Brother Efren, si Narut, at sino pa man dyan, kayo yung mga elders ng church. Sa bawat lakad namin sa iba't ibang lugar, yung mga bata nakikinig na. At gusto na kami gayahin. Doon sa pagpupunta, pangangalap at ibang lugar. Sabi ng isa, kukunan ko sila ng dugo. At bibigyan ko sila ng resitahan ko sila ng kamot. At mamimigay ako ng bigas. Mamimigay ako ng Bible. Sabi ko, darating yan. Sa tamang oras, sa tamang panahon. Sa madalang sila, tayong mga elders, we are going to reach out to the lost para sila ay madala natin sa Panginoon sa langit. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hanggang doon ang aking introduction. Nais kong ipakilala yung ating tagapagsalita. Ang kaibigan ko po siya for almost how many years? 2014. At ako yung umiwalay sa kanya dahil nakita ko doon sa aming pagkakaibigan, walang kita. Malis ako, sabi ko, iwalay na ako sa group natin. Lagi na lang tayo nagmi-meeting. Mga foreigner darating, paliwanag, pero walang kita. Umiwalay ako at hindi na kami nagkita. Noong December, nag-message na siya sa akin, magkita na kami. Anong good news? May kita na ako. May kita na ako. Wow! Sana all. Kami nag-usap at I believe ang kanya pong provision ay ano po siya ng cryptocurrency. Siya po ay magnet. Alam mo yung magnet, namamagnet lahat ng pera. At nakasulat naman yan sa Bible eh. Di ba? Wealth transfer. Kasi tayo mananiwala sa Diyos, yung kayamanan ng mundo, ibibigay sa atin lahat. Pag-ihamanin tayo ng Panginoon. Para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. So much for that. Let us welcome incoming Pastor Roland Malinaw. Dalawang pangalan niya, Alan. Roland na lang. Roland na lang, no? Pastor Roland Malinaw from BGC, Bonifacio, Global City. Palakpakan natin si Jesus. Amen. Good morning mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo. Okay? So, before I will start, let me pray a very short prayer. Okay? Almighty Father in heaven, let your message be delivered today in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Now, this is my first time to speak in a crowd in a church. It's my first time, but I believe in the guidance of the Holy Spirit, this will be memorable to me and to all of you. Amen? Yes. Ngayon, alam natin na ang mundo is facing a chaos environment. Why? Pag dumaan ka sa gasolinahan, parang nasasaktan ka. Bakit? Ang presyo ng gasolina nasa mahigit 90 pesos na. Yung crudo is 120 pesos na ata. Pero alam niyo ba, kahit may krisis ngayon sa buong mundo, pwede tayong mamuhay
na masaya kung alam mo lang kung ano ang gagawin mo. Kung anak ka ni Jesus Christ, definitely 100% hindi mo problemahin yung pambili mo ng gasolina. Amen? Amen. Now, our topic this morning pa ba? Yes. Is about grace, abundance, and prosperity in Christ. I will emphasize why this grace, abundance, prosperity is matutuklasan mo lang, makukuha mo lang, mai-experience mo lang kay Kristo, kay Jesus Christ. Amen? Now, ang pag-uusapan natin is not about religion. What we will talk today is all about revelation. Why? Because itong dalawang ito ay may malaking difference. Ang laki po ng pagkakaiba nito. Kasi laki akong sakristan. So may panata kami, may prosesyon, etc. Meron kaming 9 days, may 14 days, may 7 days. That is religion. Kailangan mong magsakripisyo. But the revelation, kung maintindihan mo yung gospel ng grace, hindi mo kailangan gawin yun lahat because ibinigay na ni Kristo sa atin lahat. Ganun po ka-powerful yan. Okay? Now, everything we will receive today, grace, abundance, prosperity, comes from one source. One source. You know who is that one source? It's Jesus Christ. Nanggaling sa Kanya lahat. That's why, sabi dun sa kanta kanina, your name is the greatest and your name is the highest. Lahat ng principalities sa buong mundo, ano man presidente ka, vice president ka, isa kang hari, lahat yan, you will kneel down sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ganon yan. Amen? Amen! Now, sabi ng Colossians 2:9-10, for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. And you are complete in Him, which is the head of all principality and power. Now, tagalogin natin. Ang lahat ng katangian ng Diyos, kapangyarihan, kanunungan, kaluwalhatian ay buong-buo kay Jesus. Hindi kulang, hindi hati. Mga kapatid, tandaan natin, buong-buo at hindi hati. Ano ibig sabihin? Kapag ikaw ay nakay Jesus, meron kang relationship sa Kanya, hindi ka na kulang, hindi mo kailangang hanapin ang halaga mo sa ibang tao. Yun ang kagandahan. Kung maganda ang relasyon mo kay Kristo, hindi ka kulang. Ano ibig sabihin nun in layman's? Wala akong pera kaya hindi ako buo. Hindi totoo yun. Wala akong sasakyan, hindi ako buo. Hindi totoo yun. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ako buo. Hindi po totoo yun. Pag tinanggap mo si Kristo, buong-buo ka. Walang labis, walang kulang. Amen? Mga kapatid, sa pamamagitan ni Jesus, ikaw ay ganap na. Pag tinanggap mo si Kristo, ikaw ay ganap na. Hindi dahil sa sarili mong gawa o sa sarili mong effort, kundi dahil sa Kanya.
napakaganda pala pag tanggap na tanggap mo si Kristo, sapagkat buong-buo ka, wala nang hahanapin pa. That is the reason why it is written in the Bible, in Genesis. We were created by the image and likeness of God because tayo po ay buong-buo. Amen? Sabihin nyo sa katabi nyo, kapatid, buong-buo ka kay Kristo. Yes. Si Jesus ay buong Diyos na nagkatawang tao. At kapag ikaw ay nasa Kanya, ikaw ay buo, sapat at kumpleto, walang kulang. Brothers and sisters, do you believe na ito ay ganap sa piling ni Kristo? Amen? Yes. Dapat tayo ay ganap. Okay. Sabi na Ephesians 2, verse 2, verse 8 to 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sa totoo lang, tayo dapat ay hindi mamroblema, tayo dapat ay hindi mag-aalinlangan, sapagkat itong mga provisions na ito ay libreng ibinigay ng Panginoon sa atin. Hindi na natin kailangan paghirapan. Simple lang ang gagawin mo. Sa susunod na mga slides, makikita natin kung ano ang gagawin natin step by step para itong kasaganaan na ito, itong pagpapala na ito, itong abundance na ito ay matatanggap natin. Okay? Kasi kusang ibinibigay, ang gagawin mo na lang, tanggapin mo na lang. Amen? Ano mas madali? Yung magbigay o tumanggap? Tumanggap, di ba? So hindi siya mahirap, mga kapatid. Okay? For if by the one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one. Say, through the one, Jesus Christ. Amen? Now, for by grace you have been saved through faith, not of works. Mag-uumpisa ang grasya, ang biyaya, ang prosperity, ang abundance sa iyo, mag-uumpisa yan sa faith. Ano ang Tagalog sa faith? Pananampalataya. Kanino ka mananampalataya? The one, the source, and that is Jesus Christ. Huwag mo nang guluhin ang sarili mo, mga kapatid. To the one, the only source of everything. It's our Lord Jesus Christ. Amen? Now, grace is not earned, not deserved, not achieved. Ganun kaganda ang grace. Walang ka-effort. Hindi mo kailangang pagtrabahuan. Amen? Hindi mo kailangan pagsakripisyuhan. Wala ka nang gagawin. Ang gagawin mo lang is tanggapin mo siya. Bakit? Because at the cross, Jesus took all your sins, our sins. Ang ating kasalanan ay tinanggap, inako na ni Kristo doon sa Calvary, sa cross ng Calvary. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Lahat ng kahirapan mo, lahat ng pag-aalinlangan mo, lahat ng problema mo, tinapos ni Kristo yan doon sa cross ng Calvary. Mga kapatid, Jesus took your condemnation. Lahat ng kahihiyan mo sa mundong ito,
inako na ni Kristo yan nung siya ay nagpapagod doon sa cross ng Kalbaryo. Lahat ng nararamdamang sakit na yun, huwag kang mag-alala dyan. Tanggapin mo lang ang biyaya ni Kristo. Lahat yan ay mapapawi. Amen? Grace is not a thing. Ang grasya ay hindi isang bagay. Grace is Jesus Christ alone. Grace is Jesus Christ alone. Amen? Mga kapatid, taas ng mga kamay natin. Let's say, I receive grace. Tinatanggap ko ang biyaya. I receive forgiveness kasi ginawa na ng Panginoon yan doon sa cross ng Kalbaryo. And most of all, I receive the righteousness of our Lord Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit ayaw ng Panginoon na maghihirap yung kanyang mga anak o tayong lahat? Bakit ayaw ng Panginoon? Sapagkat ang nature, ang katangian ng Panginoon, ng ating Panginoon sa Kristo, ay abundance. Kasaganahan. Yan ang yan ang katangian, yan ang attributes, yan ang nature ng ating Panginoon. Now, sabi sa John, verse 10:10, I have come that they may have life and have it more abundantly. Sabi ng Panginoon, sige lang, hindi ko nasundin ito. Okay. Sabi ng Panginoon, dumating si Kristo sa mundo ito para sa ating lahat. Ha? Ang linaw-linaw, kasi linaw ng apelido ko, I have come that they may have life. Buhay. Buhay. You know what? Life is beautiful. Okay? And have it more abundant man. So yung katangian abundant, kasaganaan. Kung meron kang kahirapan at nararamdaman ngayon mga kapatid, basahin mo yung verse John 10:10. Pag tinanggap mo si Kristo, hindi kakulangan ang may experience mo, kundi kasaganaan. Now, scarcity is not from God. Ano ibig sabihin nun? Kung marami kang kakulangan, kulang ka sa pera, kulang ka sa dami mong problema, wala kang babayad ng kuryente, tubig, ilaw, that is not from God. Ayaw ng Panginoon ng ganun kasi abundant na siya eh. Scarcity is not from God. Fear is not from God also. Kung mayroon kang nararamdamang takot, you pray. Amen? Kung mayroon kang doubt, alinlangan, lahat, may anxiety ka, may depression ka, you pray. Because ayaw ng Panginoon yung fear. In contrast, gusto ng demonyo yan na matakot ka. Pero kung tinanggap mo si Kristo, lahat yan ay mawawala. Amen? Ang abundance ay hindi lang tungkol sa pera. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Ito ay buhay na umaapaw sa kabutihan. Okay. Umaapaw na kapayapaan, panatag ang puso kahit may mga challenges. Pag tinanggap mo si Kristo, may problema ka ngayon. You just let it pass by. Why? Because our Heavenly Father, pinakamayaman sa buong mundo. Pag humingi ka sa Kanya, promise niya yun na ipagkakaloob niya. Amen? Okay. Umaapaw na provisions, sapat at higit pa sa pangangailangan. Tandaan niyo yan. Promise ka.
ang ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon is hindi lang sapat, sobra-sobra pa. At itong sobra na ito, bakit ka pinagpapala ng Panginoon na sobra-sobra? Dati kumikita ka lang ng 1,000 isang araw, darating ang araw na pag pinagpala ka ng Panginoon dahil tinanggap mo si Kristo, 100,000 or even 1 million every day. And that is not impossible. Amen? Umaapaw na kagalakan, masaya at buo ang loob, hindi nakadepende sa sitwasyon. So, kung ikaw ay tinanggap mo na si Kristo, may mga challenges na dumadating sa buhay. Different types of challenges. Pagtatawanan mo na lang yan. Bakit? Dahil may grasyado ka na. Grasyado na tayo. Amen? Hindi, minsan, sabi na, tao lang tayo eh. Minsan, pag wala tayong pera, na bugnutin yung mukha natin. Minsan, pag nagagalit yung anak mo dahil hindi mo nabigyan ng malaking baon, buong araw na lang, problemado ka na. Hindi po ganon. Ang isang mananampalataya kay Kristo, you let that situation pass, and tomorrow is another day, and continuously the blessing and the provisions of our Lord Jesus Christ will always be upon you. Amen? Okay. Sabi ng Corinthians, 2 Corinthians, verse 9, chapter 9, verse 8. God is able to make all grace abound towards you. Galing, no? God is able to make all grace abound towards you. Biruin mo, ang Panginoon na ang dadala ng grasya sa iyo. Ang gagawin mo, tanggapin mo, huwag kang sarado sa kamay. Tanggapin mo ang biyaya at grasya ng Panginoon. Amen? May tanong ako sa inyo, mga kapatid. Sa sitwasyon natin ngayon, let's just be honest. Are you living in an overflow or just survival? Totoo. Sa sitwasyon natin ngayon, are we living in an overflow or survival mode? Overflow daw. Overflow! Amen! Maniwala kayo sa akin. Proven and tested. I am the living testimony of grace of our Almighty Father in heaven. Totoo po yung siksik, liblib at umaapaw. Minsan hindi mo na alam kung paano mo gagastusin yung biyaya at Panginoon sa iyo. Amen? Pag tinanggap mo ng buong buo si Kristo, from today, mula ngayon, I will declare, no more survival mode. Amen? Let's shift our mindset and step up to abundance mindset. Because we are the children of our Lord Jesus Christ, the one, the source. Amen? Mga kapatid, ayaw ng Panginoon na tayo ay maghihirap. Amen? Pinipreach natin na siya ang gumawa ng lahat ng bagay sa mundo ito. Hangin, nung in-inhale natin everything. Tubig, siya ang may gawa niyan. He's the source. He's the one. Kaya hindi pwede ang mga anak ng Panginoon ay maghihirap for life. Hindi kagustuhan ng Panginoon yan. Kagustuhan ng demonyo yan. Ng Diablo. I pray, sabi ng John 3 Johns, okay? Verse 1 to 2. I pray that you may prosper in all things and be in health,
just as your soul prospers. Ang pagpapala, hindi lang tayo pinagpapala sa ating kaluluwa, na ma-nourish yung ating kaluluwa, pati yung ating kabuhayan sa physical na anyo. Pati yung financial blessings, kailangan meron ka yan. Amen? Kung anak ka ng Diyos, kailangan makita ng mga hindi na anak na Diyos na tayo ay pinagpapala. Okay? Amen? Sabi ng Jeremiah 29:11, kaya sa totoo lang mga kapatid, ayaw ko na merong mga anak ng Diyos na hindi pinagpapala. Sapagkat lahat ng anak ng Panginoon ay pinagpapala. Hindi lang dahil sa pera yan. Tandaan niyo po yan. Sinabi ko sa inyo kanina, na ang papapala, ang grasya, ang abundance is not just all about money. Pag nakakatulog ka ng mahimbing, pagkising mo sa umaga, nakakapi ka, nakakakahinga ka, yan ay grasya ng Panginoon. Amen? Kung meron kang mga challenges na finances, ngayong oras na ito, meron na problema ka ng konti, maya-maya nawawala na sapagkat God will provide everything for you. Sabi ng Panginoon, plans to prosper you and not to harm you. Amen? Ganun po ka makapangyarihan ang Panginoon. Nung ginawa tayo ng Panginoon, nung nag-exist tayo sa mundo nito, ayaw ng Panginoon na tayo ay naghihirap. Ang pangako at ang plano ng Panginoon, tayo po ay i-prosper niya. Amen. Okay? Now, prosperity is not just money. Again, okay? Ang tunay na prosperity is spiritual strength. Napakatibay mo. Kahit ano bang mga chaos na dumadating dyan sa mundong ito, ikaw ay matibay. Matibay ang pananampalataya mo kay Kristo. Yan po ang tinatawag na prosperity. Mental clarity. Yan po ay prosperity. Physical wellness. Malusog ka. Nakakapag-zumba ka pa. Nakakapag-jogging ka pa. Nakakapag-badminton ka pa. Yan ay prosperity. Amen? Of course, yung financial provisions. Sobra-sobra sa pangangailangan mo, ipagkakaloob ng Panginoon. Through He was rich, yet for your sake He became poor. Alam mo kung bakit tayo talaga ay continuous na pagpalain ng pinagpala tayo ng Panginoon? Ang ating Panginoon Jesus ay napakayaman. Pero bumaba siya sa lupa, nagpakababa siya for our sake. Okay? Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, exchanged His riches for our restoration. Kasi tayo po ay makasalanan. But Jesus Christ exchanged His riches for our restoration. Now, brothers and sisters, declare this with me. I prosper in my soul. Okay? Let's say this word. I prosper in my soul. I prosper in my health. I prosper in my life. Amen? Mangyayari yan pag mananampalataya ka lang kay Kristo. Amen. Now, here is the great exchange. The cross. Nung ipinangako, nung ipinako si Kristo sa cross, Christ has redeemed us from the curse of the law. Okay? Tayo lahat
makasalanan. We were guided by the law of Moses nung mga ancestors natin. Pero lahat nun, walang nakasunod. Everyone falls short. Ang ginawa ni Kristo, nagpapapako siya sa krus para tayo ay i-redeem niya sa lahat ng ating kasalanan. Kaya mga kapatid, pag tinanggap mo si Kristo, noong tinanggap mo si Kristo, lahat yun wipe out, lahat yun finish yung mga kasalanan mo. Amen? At the cross, yung curse, napapalitan ng blessing. Amen? Yung sickness, napapalitan ng healing. Amen? Yung kakulangan, napalitan ng provisions. Sobra-sobra sa pangangailangan mo. Lahat yan, mga kapatid, was changed when Jesus Christ was crucified in Calvary. Amen? Kaya po, mga kapatid, sa totoo lang, kung intindihin mo at daliman mo yung pagkapako ni Christ sa cross, doon mo maintindihan kung gaano kamahal tayo ng ating buong may kapal at ni Kristo. At doon mo maintindihan ang biyaya ng Panginoon. Amen? If the cross is enough, then your breakthrough is already secured. Kung tinapos ni Kristo yung mga paghihirap natin doon sa cross, secured ka na. Secured na ang kaligayahan mong spiritual. Secured na ang provisions mo sa iyong mga finances. Secured na ang relationship mo sa pamilya mo at sa mga kaibigan mo, sa mga ka-churchmates mo, sa lahat kung tinanggap mo na si Kristo. Now, ang question is, Brother Ronald, ano ang first step para mangyari na ang provisions ng Panginoon, ang prosperity, abundance, ay mananatili sa akin at continuous? Una-una kapatid, pananampalatayahan mo lang by faith to nag-uumpisa. Okay? Because faith is very important. Without faith, it is impossible to please God. Remember, nag-umpisa sa believing, and then that believing will bear fruit of faith. And that faith will please God. Okay? Whatever things you ask, believe that you receive. Lahat ng gugustuhin mo, ipagkakaloob ng Panginoon. Basta paniniwalaan mo lang at pananampalatayahan mo ang pangako ng Panginoon, ng ating Panginoon Kristo. Amen? Amen. Kaya ngayon kapatid, kung nandyan ka pa rin sa doubtful ka pa rin, mananampalataya ka lang. Just believe and God will bring overflow of abundance and blessings. Amen? Okay. Ang kagandahan sa blessing, hindi mo siya kailangan i-chase. Ano ba ang Tagalog sa chase? Habulin. Hindi mo siya kailangan habulin. Because ang blessing, simple lang. Tanggapin mo na lang. Ganun ang blessing. Amen? Hindi mo kailangan ma-stress. Tanggapin mo na lang. Hindi mo kailangan mag-strive. Hindi mo kailangan magpa-pressure. Ganun ang blessing. Faith. Blessing can be received through
Let's talk about faith. Trust. Kanino ba magtiwala? Sa the one, the source. Surrender. Say the word surrender. So, surrender everything to God and everything will change because that is His promise. Ganun lang po ang grasya, ang abundance, prosperity sa buhay natin. Kailangan lang natin isurrender lahat sa ating Panginoon. Now, yung kabuuan, sa kabuuan, pasensya na kayo, nahirapan ako dahil Bisaya ako. Amen? Sa kabuuan, okay? Make Jesus as the center of everything. Sa buhay natin. Amen? Gusto nyo ba talaga ng kasaganaan sa buhay? Taas ang kamay. Sa gusto lahat. Dalawang kamay ka. Amen? I will share this verse to all of you, mga brothers and sisters, because this is the foundation of my faith with regards to grace, prosperity, and abundance. Because this is a promise ng Panginoon sa atin to. Siguro itong verse na ito, nabasa nyo na, kaso lang binaliwala nyo kasi. Diba? Kung saan, ganun eh. Memorize natin yung verse, pero hindi natin nabaliwala siya. Okay? Ito sabi, ang una nag-share sa akin ito yung tatay ko, is, pastor ko already. Sabi niya, Alan kasi tawag nila sa akin, huwag kang problema sa mga bagay-bagay sa mundo nito. Bakit? Kung lahat ng gugustuhin mo, lahat ng papangarapin mo, mangyayari sa buhay mo yan, lalo na pagkalooban ng Panginoon. Ang sekreto sabi niya, seek first the kingdom and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, pangako niya yan. The first step is seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Amen? So bakit ka pa problema ngayon? Napakasimple lang. Sinabi na yan. Don't harden your heart. Don't worry. Once you accept Jesus, everything, His grace, abundance, provisions, it will be poured to you. Hebrews 12:2, okay? Fixing our eyes on Jesus alone. Jesus alone. Fixing our eyes. Sa Kanya lang nakatutok lahat. Huwag ka nang mag-search out pa ng iba. Ikaw kasi pumunta ka pa sa dito, sa kaliwa, sa kanan, namumroblema ka sa likod mo, sa harapan mo, namumroblema ka lahat. Only one source, our Lord Jesus Christ. Amen? Okay. Pag si Jesus Christ kasi, ang pinaka-center ng buhay mo, okay? Everything aligns. Lahat yan mag-a-align. Everything will flow correctly. Wala na yung may nanulukso dito, may temptations dito, everything. Magulo ang buhay. Pag si Kristo, pag-isip mo si Jesus Christ, nag-launch ka si Jesus Christ, ang bigger mo si Jesus Christ, sabihin ko sa inyo, everything will be aligned sa buhay. Amen? If you feel empty, anong gagawin mo? If you feel empty, anong gagawin mo? Go to Jesus. If you are tired, go to Jesus. If you are burdened, sino tatawagan mo? Huwag mong tawagan yung namutang sa'yo dati. Wala nang magagawa yun. Pag wala ng pera yun. Pag lumapit ka kay Kristo, si Kristo ang magpapadala ng anghel doon
at sasabihin doon sa may utang mo na babayaran ka. Amen? Pag tinawagan mo yun, ang mangyayari lang, magpukwento ng problema, masasaktan ka lang at magagalit ka lang. Ipagdasal mo. Ililigaw ka lang. Focus on Jesus. Okay? Are you happy? Amen? Huwag kayo mag-alala, malapit na tayo. Now, mga kapatid, only Jesus saves. Hindi na ako nasabi niya, hindi na Bible na nasasabi niya. But the truth of the matter is, only Jesus saves. Okay? Now, sabi sa Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. Okay? If anyone is in Christ, he is a new creation. So tayo na tinanggap natin si Kristo, be proud of it. Ipagmayabang mo na tinanggap mo si Kristo. Sapagkat hindi na tayo lumang creation, we are already born again in the Spirit. Okay? Now, can you stand up? Let's lift our hands and let's make a declaration. Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ, I am blessed. I am blessed. I am favored. I am highly favored. I am walking in the grace of our Almighty Father in heaven. I'm walking in the grace of our Lord. I am entering in abundance. I'm entering in abundance. I am living in godly prosperity. I'm living in a godly prosperity. And Jesus Christ is the center of it all. The center of it all. Mga kapatid, you are not trying to be blessed, but you are already blessed in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you.